ay tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Ako si Erlinda, 43 years old, silent tambalanista sa loob ng mahigit isang dekada na, at isang public high school teacher dito sa Mandaluyong for 16 years. Ang tagal ko nang nagtuturo. Minsan sumasagi sa isip ko na magretiro na maaga para magkaroon naman ng ako ng oras sa sarili. I'll be 47 in 2027 and by then, I have already taught for 20 years at may ipon na kahit paano. Naisipan kong sumulat para ibahagi sa inyo ang aking journey bilang isang guro. 2004 nang naisipan kong bumalik sa pag-aaral at kumuha ng education units. Natapos ko naman after a year. Sa loob ng 100 araw, nag-review ako para sa Licensure Examination for Teachers or LET. Nakapasa ako pero hindi naging madali ang pag-a-apply ko sa pampublikong paaralan. Ang hindi ko makalimutan, naging permanent teacher ako exactly on my 27th birthday. Unang 3 linggo ko pa lang sa pagtuturo, nagkasakit na ako dahil sa stress. Kulang kasi ako sa tulog dahil kahit nasa bahay na, bit-bit ko pa din ang trabaho. Gumagawa ako ng lesson plan, nag-check ng exam papers at nagko-compute ng grades. Pagpasok sa paaralan, ibang level ng stress naman. May mga pagkakataong nababastos ako ng mga mag-aaral. Nang supilin ko, nabigyan naman ako ng memo dahil sa corporal punishment. Hindi din madali ang pagkausap sa mga magulang na mga batang may iba't ibang concerns that have to be addressed. Sa kabila ng lahat ng ito, nahirapan akong ma-promote kahit isang baitang lang dahil tinatago ng admin namin yung memo for teachers promotion. Idagdag pa yung head teacher namin na dahil paretiro na, naghahasik na ng lagim. Konting mali ko, pinapahiya ako sa harap ng mga kaguruan ko sa departamento. Tiniis ko lahat para makasahod, ako, at makaraos sa araw-araw. Ibinuhos ko ang buhay ko sa pagtuturo kaya hindi ako nagka-jowa man lang. Mahirap man ang pagiging isang guro, hindi ko maiwasang maging proud dahil hindi lang marangal ang trabaho ko. Wala man akong mga anak, itinuturing akong pangalawang magulang ng mga estudyante ko. The work that I do builds nations. Walang magiging kung anumang propesyon kung walang guro. I feel fulfilled kapag naiintindihan ng mga mag-aaral ang mga tinuturo ko. I feel appreciated kapag nagpapasalamat sila sa akin. Ang sarap sa pakiramdam kapag kinukumusta ako ng mga dati kong estudyante kahit sa messenger lang or dinadalaw sa eskwelahan. Alam niyo tambalan, ipinagdiriwang ang National Teachers Month hanggang October 5. Kaya naman nais kong batiin ang lahat ng mga guro na nakikinig sa inyo ngayon. Gusto ko din sana kayong tanungin kung kailan niyo huling nakumusta
o nabisita ang inyong mga ma'ams at sirs sa mga dati ninyong paaralan. Sana, kahit simpleng Happy Teacher's Month, maipaabot ninyo sa kanila. Ang inyong tambalanista, Erlinda. Ang tambalan po kahit na hindi Teacher's Month, napakarami po naming mga segment, napakarami po naming mga adlibs na binibigyan po namin ng matindacious to the maximum levelacious na pagpupugay ang mga teachers. Kahit hindi po Teacher's Month. Pero syempre, dahil nga Teacher's Month, parang katulad ng Mother's Day or Father's Day, 'di ba? Dapat every day, every time that you can, 'di ba? Have that opportunity to express your love for your parents. Gawin po ninyo kahit hindi po Mother's Day or Father's Day. Yes. Diba? Pero syempre, special talaga kapag ka Mother's Day or Father's Day. Diba? So, ganun din. Hindi naman po kailangan Teacher's Month para bigyan po natin yung mga teachers ng pagpupugay at pagpupuri. Diba? Kahit hindi Teacher's Month. Sabi nga, tanong nga ni Erlinda, sa ating dalawa partner kung kailan daw ba nating huling kinamusta yung ating mga sir at mga ma'am. Diba? Ikaw, kailan mo silang marami ba sa kanila ay buhay pa? Meron pa din partner. Karamihan sa kanila ay retired na. Meron ng mga nauna. Ayan. Madali lang para sa akin yung elementary and high school, pero malamang yung college natin ng college. Ano pa sila? Correct. Madali lang para sa akin, partner, kasi ang aking alma mater ay school ng anak ko. So nakikita mo sila madalas. Nandun lang din sa mga palipaligid. Or, madali na din ngayon, yan yung sinasabi ni Erlinda, di ba? Kailan mo silang huling kinamusta? Madali na ngayon kasi maaaring, na po natin sila sa Messenger, friends. Pwede na po natin silang ma-reach sa Messenger, na fina-follow natin sila sa IG. Maraming mga paraan para sila po ay kumustahin, 'di ba? Totoo yan. Ako, most of them are my FB friends. And sa mga ilang instances, sa ilang mga occasions, nagkikita-kita kami. Kunyari, birthday ng isa naming friend, na common friends kaming tatlo, mga ganon. Nagkikita-kita kami, and nagkukumustahan kami na parang lagi kong tanong, ma'am, bakit hindi kayo tumatanda? Totoo yun! No? Ganon lagi yung bitaw. Laging ganon. Kung ano lagi yung kayong bata. Correct. Kung ano yung itsura niya nung grade 5 ka. Hanggang ngayon, walang halong bola yun. Walang halong eklavo. And we always say that parang hindi tumanda. Oo, ma'am, diba? parang hindi ka tumatanda talaga. True. Kasi pag halimbawa may nagsasabi sa tambalan yan, grabe naman yung tambalan, parang hindi tumatanda. Alam po naming ine-etches niyo po kami. Dahil ramdam po namin sa mga paghila sa mga mukha namin na matanda na po talaga kami. Pero walang halong eklavu. Yung mga teachers natin, para talagang hindi sila tumatanda. Hindi ko alam kung gano'n na lang yung katindi yung core memory natin sa kanila. Or talagang sadyang teaching makes them and keeps them young. Yes. May ganun ding factor, di ba, na lagi silang may kasama mga bata. They're happy with what they're doing. They're passionate about what they're doing. Kahit stress sila, di ba? Tignan mo ito si Erlinda. Ang dami niyang stress. Hindi lang sa mga estudyante, kundi pati sa mga magulang. Lalo pa ngayon, partner, na yung mga magulang may mga direct access na sa mga teachers. Totoo. Kasi may mga GC na. Dati wali. Oo. Ang daming concerns. Correct. Diba, totoo. yung mga malamang na-witness mo yan, partner. Meron kayong group chat, di ba? Kasama lahat ng mga parents. Tapos, ang sasagot talaga nun si teacher. Correct. Lahat sila may concern. May mga ganun, di ba? Naipaliwanag ni teacher, yung isang nanay hindi naintindihan, so magtatanong ulit, ma'am, ano pong uniform susuot nila bukas? Ma'am, anong libro po yung dadalhin nila bukas? Nandun na nakapost na nung isang araw Correct. pa. Nakapin diba? pa. Nakapin to top pa, pero itatanong pa talaga ulit, di ba? At yung mga not following instructions, mga simple lang yan. Iba pa yung mga may galit. Iba pa yung maiinit ang ulo, iba pa yung mata pobre, 'di ba? May mga ganyan. Kaya tingnan mo, pero kahit nasa gitna ng lahat, 'di ba? Ang dami pa ring nagsistay. Yes. Oo, ang dami pa ring nagtuturo. Talagang masasabi nating napaka-passionate ng ganyang klase ng tao, 'di ba? Na talagang dinededicate ang kanilang sarili, ang kanilang oras, ang kanilang energy, 'di ba? Their whole life ay binibigay nila para sa mga estudyante. Correct. Totoo yun. It's all about nation building.
Galing. Yung profession po ng pagtuturo ay nation building. Why? Papa. Tama yung sinabi ni teacher that teaching is a profession that teaches all other professions. Without teachers, wala tayong lahat. Wala po talaga tayong diba? lahat, promise. Nakakatuwa, naalala ko lang bigla. Ako, huli ko nakita yung ilan sa mga teachers ko nung huling mayroong graduation kasi nag-invite sila to do a talk para sa commencement exercise. Ikaw yung commencement speaker. Yes, commencement lang. Gagraduate din pala ng elementary. Commencement speaker. And nakakatuwa, nakita ko pa yung ilang mga teacher ko doon. Although nag-retire na, pero yung mga apo nila, yung sinamahan nila, nag-aaral din sa same school. And very nostalgic pag nakita mo, oh my God, ito yung classroom na dati kinatatakutan kong pasukan, pero nakita ko ulit sa ngayon. Kung masarap sa pakiramdam ng mga teacher, masarap din sa pakiramdam ng isang estudyante na makita ulit kung saan tayo nanggaling. Makita yung teacher, makita yung old classroom, makita yung school na pinanggalingan mo. Try natin gawin minsan. Nakakabata sa pakiramdam. Correct. Maraming magagandang memories. And that is hopefully kung naging maganda din ang memory ng pag-aaral. May mga, unfortunately, may mga iba din talaga na hindi maganda. Oo, correct. Hindi maganda yung naging memory nila dun sa particular school. But I think generally, talagang lahat po tayo, meron po tayong magagandang kwento tungkol sa mga teachers natin at tungkol dun sa mga schools kung saan po tayo graduate. Diba? Nakakatuwa. Kaya sana talaga dahil nga nation building, diba? Yung what the teachers do ay this is the work that builds nations. Sabi nga nila, diba? Dahil doon, sana talaga, ito lagi po namin din sinasabi, kami po ay tagapagparinig lamang. Wala po kaming capability para itaas po ang sweldo po ninyo. Kami po ay nagpaparinig lamang sa kinauukulan. Kung mayaman lang kami. Oo, bakit hindi? Bibigyan po namin kayo ng ng mga bonus lahat, di ba? Kaya lang ang maibibigay lang po namin plastic ng SM bonus, di ba? Wala pong iba, di ba? Ganon na yung pwede namin magawa is always to uplift, i-shout out, di ba? Yung mga teachers and most importantly, iparinig, di ba? Magparinig sa kinauukulan na kailan po sila tataasan ng bonggang-bongga. Naku, sana diba? taasan talaga yung sweldo. Totoo, parang hindi na din nag-iisip ng mga ibang bansa. Ibang klaseng dedication kasi talaga yung pagiging isang guro. Tama. Nakaka-proud. Napaka-selfless. Totoo yun, no? Minsan hindi na nila naiisip yung sarili nila. Correct. Ang importante, kapakanan lagi ng estudyante. Tama. Diba? Yun ang lagi nating isinasample. Ang sample palagi ng tambalan. Yung dalawa mong anak sa loob ng bahay. Ang diba? sakit na tiyapo yung ulo. Diba? Nakakataranta na sila minsan. Sabi ko nga, partner, pinost ko yung kahapon In a scale of 1 to 10, gaano po kakulit ang anak ninyong lalaki? Tapos ang nilagay ko doon, 10 billion to infinity and beyond. Ibang level na. Correct, di ba? Isang anak pa lang na lalaki yun. Paano kung ilan ang anak na lalaki, ilan ang anak na babae? Anak-anakan, di ba? Sa loob ng classroom. At isang klase pa lang yun. Totoo. Iba pa yung hinahandle mo ng geometry, sa algebra, sa general math, or kung ano man, di ba? Iba pa yung, kunyari, ikaw ay part din ng admin. Di ba? Kung ikaw din ay meron ding posisyon o meron ka ring hinahandle na special organization, di ba? Totoo. At araw-araw mo yung kinakaharap. Correct. Yun ang araw-araw mong nakakasalamuha o na-experience. Di ba? Imagine the stress. Yes. Pero kinakaya ng maraming guro. Ang galing, alam mo partner, yun pala yung isang magandang paraan para bumata, di ba? Para hindi manatiling parehas lang edad, maging teacher. Di ba? Kasi tingnan mo partner, ano ba yung sabi mo kanina? Di ba? Bakit ma'am, parang di po kayo tumatanda. Di ba? Pero ang daming stress nun. Ang daming pinagdaanan. Galing magdala, no? Correct. Hindi lang yung stress sa magulang, stress sa estudyante, stress sa lesson plan, stress sa adjusting to the times. Imagine po yung mga teachers na matatanda na all their lives hindi na nila po naabutan ng PowerPoint. Tapos kung nag-online, biglang kailangan mag-PowerPoint at ang PowerPoint kailangan eye candy. Ibig sabihin maganda sa mata. Yung makikinig ang mga estudyante, manonood, magbabasa, di ba? Kailangan pang mag-adjust ng ganun. Hindi pa tapos yun. May itong kwento ni Spluk ni Erlinda. Sana spinok mo na rin yung school para alam natin kung sino yung mga kapwa ng teachers ang hihila pababa.
Yung tinatago yung memo ng promotion. Correct, di ba? May mga ganun. Pero sa gitna ng lahat, nananatiling isang guro. Kaya talagang apakagaling po ninyo. Saludo po kami sa lahat ng mga teachers. And again, Happy Teachers Month po sa inyo. Mabuhay po kayo. Yes! Proud na proud po kami sa inyo. Kung napaproud din kayo sa mga estudyanteng naging successful sa kanilang mga buhay, kami mga estudyante po ninyo noon na ay proud pa rin hanggang sa inyo hanggang ngayon. Correct. Marami po kami iba't ibang klase ng kwento tungkol sa aming mga teachers. Hindi po matatapos. Yes. 'Di ba? Kapag isa-isa. 'Di ba? Kaya dun sa mga estudyante ngayon, 'di ba, yung meron pang chance, ayan, to greet your teachers, to make them feel that they are loved. Gawin niyo po kasi alam niyo po yung stress level po nila to infinity and beyond din po yung stress level nila. Pero malay mo yung simpleng you're the best ma'am, o kaya yung simpleng ang galing mo sir, o kaya yun yung sabi ni Erlinda, 'di ba? Ma'am, may natutunan po ako. Yun it's enough, 'di ba? It's enough para maging okay yung kanilang pakiramdam ang kanilang araw. Rewarding yun para sa mga teacher natin. Kaya kunyari graduation, kung magpapasalamat kayo sa mga magulang nyo, magpasalamat rin po kayo sa mga teacher. Correct. Mabuhay po mga kaguruan. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO. Yarn. Ang sarap makita yung structure ng rooms, yung school, kasi ang dami nagbabalik alaala eh. Yung pagpunta mo sa dati mong eskwelahan, lalong-lalo na yung elementary and high school, ang daming kwentong ibabalik sa inyo yan. Correct. Diba, bigla mong maaalala kung sino yung favorite teacher mo, kung sino yung guro na malaki talaga yung naging contribution sa buhay mo, di ba? Personally and di ba, bilang isang tao. Correct. Yung tipong parang, ito si ma'am talaga yung nangurot sa akin pero natuto ako sa kanya. Tama. Pero aral ako ng aral sa kanya. Kasi alam ko nangungurot siya. Totoo. Ako hindi ko makakalimutan yung teacher ko talaga na napitpit yung kamay ko dati kasi dati required kami magdala ng toothbrush, toothpaste and Tapos wala akong dala nun. Hindi ako nagdala. Napitpit talaga yung yung kamay ko. Nagtanda ako. The following week, I made sure na meron akong dalang baso, toothpaste at saka toothbrush. At natuto ako mag-toothbrush dahil sa kanya. Ngayon gawin ng teacher na yung pit-pit partner. Bashing yan. Ibaba siya ng bonggang-bongga. Pero sa totoo lang sa mga sa older batches, 'di ba? Yung mga batang 80s and 90s, yung mga pagpit-pit-pit-pit, yung mga pananakot na ganun, effective naman din po. Totoo. Masyadong naging sensitive na lang yung mga tao eh. Ako hindi ko makakalimutan, pero super kinder. Wala pa ako nun sa ibang school. Yung sipin mo, 43 na ako, ulam ko kahapon, limot ko na, pero nung kinder, hindi ko makakalimutan yung stapler. Kaya pag nakakita ko ng stapler, meron ako laging memory dun sa stapler. Kaya gusto ko talaga lagi partner. Ang stapler na gagamitin ko, makulay, maganda, ganun. Parang hindi ako magkaroon ng negative na feeling sa kanya. Kasi meron akong teacher noon na parang stapler yung bibig mo? Oh, hindi. May panakot. So imaginein mo yung natakot ako na, correct na, imagine mo yung panakot niya na pag hindi kayo tumigil sa pagsasalita, isi-stapler ko yung dila. Ako partner yung takot ko mas stapler yung dila na imagine ko talaga, sabi ko sa'yo hanggang bahay hindi ako nagsasalita. Yung mga ganon. Pero in fairness natuto, diba? Pero of course itong mga kwento namin kwentong nakakatawa lang, or for others hindi yun tama kasi may mga yung punishment na tinatawag, but such is life, mga kabisyo eh. It's either you get motivated by a reward or motivated ka by punishment. Ganon din yun hanggang sa paglaki, hanggang sa pagtanda. It's either motivated ka sa trabaho mo kasi gusto mo ng reward na mapapromote ka, or, 'di ba, kaya ka motivated kasi pinarusahan ka na ng suspension. So ayaw mo na maulit ito kahit kailan. Ayaw mo na madagdagan ng bad record. So ganun lang talaga yon. At maaalala natin silang lahat, itong mga guro sa natin na naging mabait sa atin, at yung mga naging mahigpit sa atin pero natuto tayo. Tama. Lahat yan magbabalik alaala kapag pumunta tayo sa mga eskwelahan na pinanggalingan natin noon. Correct. Yung casual na halimbawa nagkita kayo sa mall o nagkasalubong kayo sa isang lugar o sa isang occasion, nakita mo yung teacher, magpasalamat ka sa kanya. Nakakatuwa yun. Mahahappy mo siya. Mapapasaya mo siya. Mahahappy siya. Totoo.
Gawin natin yon. Kung thankful tayo sa mga magulang natin na nagpaaral sa atin, let's also be thankful sa mga teacher natin na malaki ang naging contribution natin sa atin bilang tao. Kung ano tayo ngayon. Yes, kasi malaki ang naging contribution nila sa atin. Dahil sa ano. Kung ano ka ngayon, anong narating mo ngayon na 'di ba? May contribution sa iyo ang teacher mo. So let's be thankful, 'di ba? Let's be grateful, let's be proud of them. Correct. Diba nakaka-proud yun na parang, ay, grabe si ma'am, yung itinuro niya sa akin dati, may halong pananakot yun eh. Oh. Yung pagpalo niya ng stick sa blackboard na magugulantang tayong lahat. Pero dahil doon, di ba? Natuto tayo. Hindi ka papasok ng nang hindi ka prepared. Oo. Di ba? Kasi ako proud ako na pitpit talaga yung kamay ko. Proud ako na napagalitan ako. Ikaw ba na-face na kapag face the wall ka na? Wala kaming ganun, partner. Walang ganun. Bawal. Walang ganun eh. Walang ganun. Diba? Ako proud ako sa mga pinagdaanan kong gano'n. Face the wall kasi noisy ka, mga gano'n. Or lista lang ng noisy. Correct. O kaya itatabi ko ikaw yung maingay, ikaw yung tatanggalin dun sa seat na yon kasama ng maingay, tapos ilalagay ka dun sa area ng mga tahimik. Mga ganun lang, pero walang face the wall. Sabi naman ni Jeffrey Pabilonia, sa amin dati, kapag nahuli kayo nagkakwentuhan habang nasa flag ceremony, papatayuin ka katabi ng kumukumpas. Diba, dami nakakatawa na ng mga memories. Correct, nakakatawa. Nakakatakot that time. Pero pag binalikan mo ngayon, ang dami mo naman palang learning. Ang dami mo palang magandang kwento. Correct. Natatawanan mo na lang yung iba. Oo, yung iba, yun nga, partner. Unfortunately, yung trauma matindi. Kaya nga, gawin mo yan ngayon na mas open na yung mga tao sa mga mental health, anxiety, ganyan. Kaya mas careful na din sila. Dati kasi, alam nyo po, sa totoo lang dati, hindi po uso. Hindi siya issue. Dati yun. Iba, sa bagay, mas harsh naman na talaga yung world ngayon. Mas, ang tindi ng demands ng world today. Kaya nagigets naman din natin. Sabi ni Juanito Alfonso Reyes, grabe nga po mga teacher noon, pero matututo ka talaga. Si Arch, James Gonzalo, dati kapag hindi sumunod sa standard haircut, uukaan. May ganun din. Experience ko din yan, ROTC days. Na, CAT pa nga nun, tama, CAT. Pag hindi pantay, pag hindi ka naggupitan, gugupitan ka nila pero kalahati lang. So pag uwi mo sa inyo, titingnan yung mga tao, ba't may uka siya? Alam na naparusahan siya. Correct, may mga ganon. Emeka, 9:40. Okay. Itay na. See you later. See you later. Announcement ng fans ka. Mamaya. Pause muna or babush na. Ayun. Babush.